Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Monkey King Hero is Back. Halina't simulan na natin. Noong unang panahon, may isang Monkey King, ang kanyang pangalan ay Sun Wukong. Siya ay may kahangahangang mga kapangyarihan na hindi kapani-paniwala. Minsan ay lumikha siya ng matinding kaguluhan sa palasyo ng langit at nagalit ang Jade Emperor. Tinalo ng Monkey King ang buong Heavenly Army na may malaking tagumpay. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng Grand Buddha ang kanyang pagsaway laban sa mga langit. Mula noon, ikinulong si Sun Wukong sa ilalim ng bundok ng 5 elemento sa nakalipas na 500 taon. Gayunpaman, si Sun Wukong ay ang The Great Sage Equaling Heavens, at hindi siya madaling mamamatay, nasa mahimbing na tulog lang siya. Sinasabi pa rin ng mga tao ang kanyang mga kwento sa kanilang mga anak tulad ng mag-asawang ito. Habang dumidilim, umuwi ang mag-asawa kasama ang kanilang sanggol na lalaki. Biglang humarang ang isang grupo ng mga nakamamatay na halimaw na tinatawag na Mountain Trolls. Napatay ang ama at mas pinili ng nanay na tumalon sa bangin kaysa mahuli ng mga trolls. Namatay siya sa insidente ngunit nakaligtas ang kanyang anak at natagpuan siya ng isang matandang monghe na tinatawag na Faming, at pinangalanan niya ang sanggol na Lear. Mabilis na lumipas ang panahon at ang sanggol ay lumaki na isang pilyong bata. Siya ay tumatambay sa nayon at madalas na inaasar ang kapitbahay. Pinayuhan ni Faming si Lear na maging matino, ang mga monghe ay hindi dapat mamuhay tulad ng iba. Ang pag-meditate, pagbigkas ng sutra at zen, pag-iwas sa pagmamataas at pagmamadali, dapat gawin ang lahat ng ito upang maging isang tunay na monghe. Hindi pumayag si Lear dahil gusto niyang maging makapangyarihan. Ang pagbigkas ng sutra ay hindi sapat upang takutin ang mga nakamamatay na troll sa bundok. Ngunit pinayuhan ng matanda si Lear na magsimula sa maliliit na gawain. Ang buhay ay isang ilusyon lamang kaya mas gusto ng mga monghe na panatilihin ang kapayapaan at hanggat maaari ay iniiwasan nilang makipag-away. Nang tumila ang ulan, sinasalakay ng mga troll ang nayon, pinatumba nila ang mga sundalo at sinimulang kidnapin ang mga bata. Nakakolekta na sila ng 48 bata ngunit gusto pa nila ng isa pang batang babae. Ang isa sa mga troll ay nakahanap ng isang babae ngunit iniligtas siya ni Lear. Sa tulong ni Faming, sinubukan ni Lear na magtago ngunit nahanap siya ng mga troll kalaunan. Sinusundan nila ang mga bata sa buong nayon at narating nila ang gilid ng isang bangin. Dinala ni Lear ang sanggol sa isang basket at bumababa sila sa kagubatan. Sumapit na ang gabi at nawala ang mga bata sa paningin ng mga troll. Samantala, nag-aalalang hinahanap ni Faming ang mga bata. Kinaumagahan, nakahanap si Lear ng grupo ng maliliit na nilalang na tumulong sa kanya sa pagkolekta ng mga peach. Biglang napansin ni Lear ang isang bakas ng paa at napagtanto na hinahabol pa rin sila ng mga troll. Nagmamadali siyang pumasok sa isang maliit na kuweba para magtago ngunit isa pala itong makasaysayang lugar. Isang malaking kristal ang nakatayo sa gitna na may tila kamay na istruktura. Sa sandaling hinawakan ni Lear ang kristal na kamay, nagsisimula itong mabasag. Sa loob ng ilang segundo ay nasira ang buong tore na kristal. Nang muling imulat ni Lear ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga troll na pumapasok sa loob ng kuweba. Ngunit isang misteryosong unggoy ang lumabas sa lupa at binugbog ang mga troll. Tinitingnan niya ang mga bata at wala siyang intensyon saktan ito, kaya umalis siya sa kuweba. Tumalon-talon ang unggoy at tinatamasa ang kalayaan. Hindi siya pangkaraniwang hayop, siya si Sun Wukong, ang Monkey King na nahuli sa kabundukan sa nakalipas na 500 taon. Siya ay nakatakas ngunit ang labi ng Buddha seal sa paligid ng kanyang braso ay hindi pinapayagan si Wukong na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Si Lear ay patuloy na sumusunod kay Wukong at kinilala siya bilang ang dakilang sage. Ang bata ay talagang nasa sabik at nagtatanong sa kanya ng libu-libong mga katanungan tungkol sa mga Diyos at kasaysayan. Bigla silang nag-ambala ng Panginoon ng mga bundok na dumating upang bawiin si Wukong. Kinukutya niya si Wukong sa pagiging walang kapangyarihan dahil hindi niya masira ang selyo mula sa kanyang braso. Hindi magagamit ni Wukong ang kanyang buong kapangyarihan ngunit magagamit niya ang kanyang utak. Napansin niya ang anting-anting sa likod ng Panginoon at nagpatuloy sa pagtanggal nito. Sa kasamaang palad, nabigo siya at nahuli siya ng Panginoon. Ibinaba ni Lear ang sanggol at nagmamadaling tumulong sa hari ng unggoy.
Sa sandaling alisin niya ang anting-anting, ang Panginoon ng bundok ay nabasag sa mga bato at nahulog sa bangin kasama si Lear. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Lear ang kanyang mga mata na nakahiga malapit sa sanggol. Iniligtas siya ni Monkey King at nakahuli rin siya ng malaking isda para pakainin ang mga bata. Nagpasalamat si Lear kay Wukong sa pagligtas sa kanyang ngunit tumanggi siyang kainin ang isda. Sa pagiging monghe, hindi siya makakain ng karne. Gusto ni Lear na dalhin si Wukong sa kanyang nayon upang mailigtas niya ang mga tao sa mga troll ngunit agad na tumanggi si Wukong, dahil siya ay may mga problema sa kanyang sarili. Napansin ni Lear ang isang templo sa malapit at nagpatuloy upang tuklasin ito. Lumabas dito ang isang matabang lalaki na tinatawag na Pigsi at bigla siyang naging malaking baboy. Sinimulan niyang kainin ang isda ng mag-isa kaya pinagbantaan siya ni Lear sa presensya ni Wukong. Ang baboy ay hindi natatakot at hinamon si Wukong ngunit walang hirap na tinalo siya ni Wukong. Naalala ni Pigsi na siya ay dating isang Diyos ng digmaan na tinalo at itinapon ni Monkey King kasama ang mga baboy. Gusto niyang gumanti ngunit natatakot pa rin siya kay Monkey King. Pinagtatawanan ni Lear si Pigsi sa pagiging duwag nito, umalis si Wukong at agad na hinanap nila ito. Nagpalit anyo si Pigsi bilang isang pusa at ginagamit niya ang kanyang pang-amoy para hanapin si Wukong ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ito at nag-iba-iba ang anyo niya para maiwasang mabugbog. Biglang nagpakita sa kanya ang isang malaking dragon, sumugod si Wukong doon at sinabihan ang bata na magtago. Ang dragon ay umungol ng malakas at agad ding umalis, isa itong makapangyarihang tinatawag na White Dragon. Pinagalitan ni Wukong si Lear sa paglapit sa halimaw at binalaan din niya si Pigsi na huwag nang umakit ng maraming demonyo. Nakita ni Lear ang dragon na lumilipad palayo at gustong tingnan ng malapitan, dapat din lumipad at umalis si Wukong bago maparusahan ni Buddha. Nais din ni Lear na makalipad balang araw at tiniyak ni Wukong na kahit sino ay maaaring lumipad kung may sapat silang lakas. Dito nga ay napagtanto na nagiging malambot ang puso ni Wukong. Sinimulan siyang tanungin muli ni Lear tungkol sa mga Diyos. Pinagpatuloy nila ang natitirang bahagi ng paglalakbay ng magkasama at natututo sa bawat isa. Samantala, patuloy pa din hinahanap ni Faming ang mga bata kahit mapanganib. Matapos matulog sa labas ng ilang araw, nakahanap na ng matutuluyan si Lear at ang kanyang mga kaibigan, isang magandang babae at isang matabang lalaki ang namamahala doon. Natakot sila sa unang ngunit ipinaliwanag ni Lear na hindi mapanganib sina Wukong at Pigsi. Pagkatapos ay malugod na tinatanggap ng babae ang mga panauhin at nag-aalok sa kanila ng isang silid upang magpalipas ng gabi. Hindi makatulog si Lear at nagsimulang makipag-usap kay Wukong. Iniisip ni Lear kung saan pupunta ang hari ng unggoy pagkatapos nilang makabalik sa kanilang nayon. Sumagot si Wukong na mayroon siyang tahanan sa Huaguo Shan, na kilala rin bilang bundok ng mga bulaklak at prutas. Sa kasaysayan, ito ay inilarawan bilang langit sa lupa, ngunit ito ay 100,000 milya ang layo. Nalungkot si Lear para kay Wukong at nangako na pagka-uwi niya, magsusumikap siya sa sutre para manalangin siya kay Buddha para sa pagbabalik ng kapangyarihan ng Monkey King. Ang mga matatamis na salita ay nakakatunaw sa puso ni Wukong at nagulat siya na ang mga tulad ni Lear ay umiiral pa rin sa malupit na mundong ito. Kinagabihan, si Pigsi ay pumasok sa kusina para magnakaw ng pagkain. Sinubukan siyang patayin ng may-ari ngunit napabagsak siya ni Pigsi sa isang suntok. Biglang pumasok ang kanyang asawa kaya agad na nagpalit anyo si Pigsi bilang ang may-ari. Sinusubukan niyang lokohin ito hanggat maaari ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi rin normal ang babae. Siya ay isa talagang troll na nag-disguised bilang isang tao upang subaybayan si Lear at nakawin ang sanggol na babae. Hindi kaya ni Pigsi magtagal sa kanyang anyo at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan siyang atakihin ng babae ngunit agad nakarating doon si Wukong sa tamang oras. Naghinala na siya sa bahay na ito sa simula pa lamang, tinawag ng babae ang iba pang mga troll at pinalibutan siya ng mga ito. Pinayuhan ni Wukong si Lear na magtago habang nilalabanan niya ang mga troll. Kahit na hindi kumpleto ang kapangyarihan niya, nahirapan ang mga troll kay Wukong. Samantala, nakatakas si Lear kasama ang sanggol at si Pigsi. Ang mga troll ay umatake kay Wukong ng sabay-sabay ngunit ang dakilang sage ay pinatalsik silang lahat, sinisira pa niya ang buong bahay sa impact lang ng kapangyarihan niya. Lumitaw ang Panginoon ng Trolls na si Han doon at nagpadala ng isa pang grupo ng mga demonyo.
Kumuha si Wukong ng isang patpat at sunod-sunod na itinumba ang lahat ng mga demonyo. Pagkatapos, isinama niya ang kanyang mga kasama upang tumakas sa isang bangka ngunit nakarating din doon si Han Don, kinuha niya ang sanggol at kinukutsa din ang kawalan ng kapangyarihan ni Wukong. Inatake ng Monkey King si Han Don sa galit ngunit ang kapangyarihan ng misteryosong Panginoon ay walang kapantay. Lumangoy sila sa baybayin at sinimulan ni Lear na sabihan si Wukong na iligtas ang sanggol. Lumaki ang bata nang marinig na ang hari ng unggoy ang tagapagtanggol ng sangkatauhan kaya hindi siya makapaniwala. Nadismaya si Wukong at tumangging tumulong. Naniniwala siya na hindi niya hiniling na sundan siya ng bata, dahil dito nasaktan ang puso ni Lear at tumakbo palayo upang iligtas ang babae ng mag-isa. Samantala, binasag ni Wukong ang mga bato at tumalon sa tubig para alisin ang kanyang pagkabigo. Nahanap niya ang manika ng unggoy ni Lear na nagpapaalala kay Wukong kung paano siya hinangaan ng maliit na bata at tinawag siyang bayani. Paano niya maiiwan ang kawawang bata na mag-isa sa nakamamatay na kagubatan? Tumalon siya mula sa tubig at nagsimulang pagsisihan ang kanyang mga aksyon. Pinigilan ni Wukong si Pixie at ipinaalala sa kanya na may gagawin daw silang misyon. Pinaplano ni Han Do na isakripisyo ang mga bata at gamitin ang kanilang diwa upang makamit ang immortalidad para sa kanyang sarili. Narating ni Lear ang kuweba ni Han Do ngunit nakita siya ng mga troll. Sa kabutihang palad, nakarating si Faming doon at iniligtas ang bata. Habang sinusubukang tumakas, nauwi sila sa kulungan kung saan nakalagak ang mga bata. Nagsimula na ang solar eclipse at oras na para simulan ang ritual. Si Han Don ay nagpapatuloy upang ibalik ang hawla, ngunit ang puting dragon ay humarang sa kanya. Lumilitaw ito nang wala sa oras at umalis pagkatapos makahuli ng troll. Hindi na kailangang mag-alala si Lear dahil dumating na si Monkey King para tulungan sila. Gumagamit siya ng mga bato at patpat para labanan si Han Don ngunit wala itong epekto sa mga kapangyarihan na taglay ng masamang Panginoon. Sinubukan niyang atakihin at gambalain si Han Don at dinala ito sa isang mataas na bangin. Naglaban ang dalawa ng matindi, ngunit pareho silang nahulog mula roon ngunit, si Wukong ay nagawang makahawak, habang si Han Don ay tuluyang nahulog. Ibinalik ni Wukong ang manika kay Lear at naniniwala siyang natapos na ang kalamidad ngayon. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Bumalik si Han Don at nagbago ng anyo sa isang malaking halimaw na nilalang. Ginagamit niya ang kanyang malakas na laser beam upang patayin si Wukong. Nagmamadali si Lear upang tulungan si Wukong ngunit pinayuhan siya ni Wukong na manatili doon. Lumingon si Lear sa kanya at sinabing kung pinuprotektahan ng dakilang sage ang lahat, dapat mayroong isang tao na magpoprotekta sa dakilang sage. Sa pagsasabi ng mga nakakaantig na salita, sinimulan ni Lear na gambalain ang halimaw. Nakuha ni Han Don si Lear at si Wukong ay nakakuha ng ilang oras upang makaalis sa mga bato. Nagmamadali siyang iligtas ang bata ngunit huli na ang lahat. Sinimula ni Wukong na hanapin si Lear ngunit natagpuan lamang niya ang walang buhay na kamay ni Lear kasama ang manikang unggoy. Dahil dito nagsimulang umiyak si Wukong, ang kanyang wagas na pagmamahal at pag-aalaga sa bata ay nakatunaw sa puso ni Buddha at ang selyo ay tinanggal. Nabawi ni Wukong ang kanyang baluti at ang kanyang buong kapangyarihan. Ang tagapagtanggol ng sangkatauhan, ang dakilang sage, ang walang kapantay na Monkey King ay nagbalik na, inilabas niya ang kanyang maalamat na sandata at nagsimulang umatake, hiniwa si Han Kun sa 1,000 piraso. Nawala ang eclipse at muling sumikat ang araw. Malungkot pa rin si Wukong sa pagkawala ni Lear ngunit bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanya, at ito pala ay si Lear. Nabalian siya ng ilang buto pero humihinga pa rin siya. Sa wakas ay bumalik sila sa nayon sa pamamagitan ng paglipad sa mga ulap at inihatid ang mga kinidnap na bata pabalik sa kanilang mga pamilya. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.